Okay guys, at dire-diretso na tayo para sa second video. Let's start guys. And of course, shout out sa mga viewers po natin, sa mga likers, mga nagko-comment guys. Maraming salamat po sa inyo. And sa mga di pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and paki-press na rin po yung notification bell para palagi po kayo manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Start na tayo. So ito guys yung first natin, stock SEC. So actually to trending to Ayan, pero hindi na natin sinama dun sa may first video kasi palagi naman to kasama rito. So sa ngayon guys, kung titingnan natin, medyo nag-hold naman dito, no? Ayan, sa may support natin, malapit sa 32. Ayan, pero syempre i-check muna natin dito sa weekly. So sa weekly, medyo nag-hold naman sa may taas, pero hindi pa kasi to close, kaya tingnan natin ang haba guys nung gap. And every time na nagkakaroon ng gap to, palaging na-filled, ano? So saan ba yun? Ito we have one. So ito yung one, tapos ito yung pangalawa. Okay, so it means ito may chance din na ganun yung mangyari guys. Ayan. And syempre, i-update natin palagi yan, ano? Let's see guys, kasi there's a tendency pa rin na malaglag dito yan, sa may support natin since trend line nga to, no? Since 2023 pa guys. Sobrang tagal. Kung i-compare natin to kay Meralco, parang same scenario lang din, ano? So yun nga lang, di naman kasi pwede lahat magkakamuka na magrarally sabay-sabay. So hindi pwedeng ganun guys. So syempre may mga oras din yan, ano? So depende. Of course, SEC sa daily chart, so still andun nga. And of course tingnan na lang natin, oversold naman na rito. And kaya pwede tayong mag-rally guys, no? Since malapit naman tayo sa may support. So at least dito, ma-hit yung 200-day moving average. Malapit po yan sa may 32.86, 0.85, ano? 32.85. Ayan. Next po natin, DMC. Check natin. Weekly. So sa weekly, na-support na siya. Pero tignan pa rin natin, just in case lang, para tayo well prepared. So pagka nalaglag, so pwede na ma-hit yung trend line 10.7, 10.6. okay, so ito na yung opportunity na hihintay natin just in case nga lang na malaglag, ano? Sa daily chart, since malapit sa may support, of course tignan pa rin natin yan. And super close nung 200-day moving average dyan sa may horizontal natin, support somewhere here. So malapit po yan sa 11.2, no? Ayan. So dito kasi medyo nalaglag na so may support niya before. Ayan. So tingnan pa rin natin kung ano mayari dito, no, sa mga susunod. Next po natin LTG guys. So sa weekly, medyo pulado pa rin ang itsura. Okay, so remember, wala to sa may support. Yung support niya nandito sa 9.9. Yung closing niya 9.97. So of course, let's wait muna, or even dito mag-rate sa may 200, malapit sa 9.81, 9.82. Ayan. And of course, hindi po natin aalisin yung tendency na malaglag ulit sa may trend line natin. Meron po tayong trend line dyan guys, since March 2020. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So mga retest dun yan, ano. Then, so syempre, pagka hit yun, sa malamang,
sa malamang magkakaroon tayo ng bounce, no? For LTG. Next po natin, TEL. So, ito rin, medyo, ano yung chart na to eh. Medyo katagalan na rin tong sideways, katulad ni MER. Pero si MER kasi nag-breakout na eh. Since 2016 to guys. Pero, once na mag-breakout nga to, for sure maganda or solid yung magiging rally na to. For now, kung magpo-focus tayo sa may ano niya, sa may current candlestick, so ano ba nangyari? Still holding on pa rin, pero of course tignan natin ano, since may trend line naman dito, kasi once na mag-close to sa baba ng trend line, medyo ano na to, kumbaga red flag na, pwede malaglag yan ano. Sa daily chart, sa daily, still holding on pa rin guys, so still intact. Ayun no, we have 1, 2, 3, 4 consecutive days na nag-hold dun, no? And of course let's see kung magkakaroon na ng ano dito, bounce guys, no? Since andun naman siya sa may support plus confluence sa may trend line. Next po natin, ALI. So ito rin guys, kasi obvious din kasi to eh. So na-hit na yung sinasabi natin support. Of course yung next natin sa may 200 day na. So, malapit dyan sa 31.6. Next support. May confluence doon. And remember guys, so matagal natin ito sinasabi, since meron na nga tayong hint. So, ito yung galawan niya yun. Bagsak. Bounce ulit dito. Bagsak. Bounce. And sa malamang bagsak ulit. So, we don't know kung gaano kalalim to. So, maybe hanggang dito or yung worst case nga dito guys. Malapit yan sa 28. Ayan. Kasi ano to eh, channel to guys na mako-consider. No? Kaya tignan natin. Sa daily chart, same din dito. For me, much better kasi kung malaglag ano, at mag-retest dun sa may 200 eh. Since may confluence naman dun sa may horizontal support. Ayan. So, malapit yun sa 31.97 or kung mag-round off tayo, 32. Ayan. Basta malapit dun sa may ano, sa green box. And last but not the least, yung globe. Check natin. Of course, nalaglag na. Hindi na siya nag-hold. So, pretty bad. Since nung ano natin to, nakita natin yung divergence. Ayun na. Lumagapak na guys. Right? So, ngayon, what's next? So, I think dito baka pwede mag-hold eh. Sa 2065 ano. So, pwede doon. Or, dito na guys sa area na to sa 1980. Ayan, pero of course medyo malalim yun ano. And overall, so syempre yung kanyang structure, let's observe. Of course matagal na rin tong sideways. Ayan, pero right now nalaglag na no. Sa daily chart, so silipin natin, oversold na. Yes, of course pwede tayo mag-bounce dyan. Pero for me, I think mas conservative kung malaglag ulit dito eh. So, malapit sa may 200. Then, of course, magkakaroon tayo ng bounce. No? Kasi medyo alanganin dito eh. Nag-close dun sa, sa baba na support. So, I think tapos na po tayo guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.